Magandang araw mga ka-agri-backyard. Nagbabalik po ulit tayo. Ngayon, ililipat natin tong rooftop greenhouse natin sa baba. Babaklasin natin isa-isa para maibaba natin at ma-assemble ulit natin. Nitong mga nakaraang buwan kasi sobrang lakas ng hangin dahil andito na nga po tayo sa bundok. Ngayon, kailangan po nating ibaba para makapagsimula ulit ng bagong tanim na lettuce. So ayan, kung makikita nyo, kailangan po nating linisan ulit itong mga mosquito net na to. Sobrang dumi na. At babaklasin po natin tong mga coco lumber na to isa-isa. Okay, so ito yung lupa na papantayan natin. So hindi po pantay yan, pa-slide siya ng konti. Bali yung ibang lupa rito sa banda rito ay itatabon natin to sa dulo. Hindi ko, nilinisan ko muna to. Sobrang maraming damo pataas. Tatapusin ko muna to. Kailangan ma-flat na muna bago tayo maglagay ng mga poste. Okay? So ito na yung ating naitayong nailipat na greenhouse. Yan po ay galing sa taas sa ating rooftop. Bali malakas po kasi yung hangin kaya pagka bumabagyo nag-aalala tayo na baka bumagsak. So maganda na lang nailipat na lang sa baba para mas mahimbing ating tulog. Same lang din naman yung size ng greenhouse. Bali ang pinagkaiba lang nito ay nilipat ko na yung pintuan dito sa may mismong harapan na niya, hindi na sa tagiliran. Padiretso na yan. Parang araw mas malaki na dito, siguro mga bakal na siya. Pero sa ngayon kapag pag maliit pa yung itinatanim, kunti pa lang, ganitong greenhouse pa lang muna. Pero kung may budget ka na, yung malaki na. Pero pag nag-start ka pa lang, mga coco lumber ninyo o kahit anong kawayan, pwede po yan. At ang importante dyan, yung plastic matibay, tsaka yung supot. Reusable po siya. Hindi po siya yung ilang buwan o ilang taon sira na agad. So itong plastic sa taas, tsaka tong mosquito net ay magta-3 taon na po yan. Plastic tsaka yung mosquito net. Okay, so pasukin natin. Importante walang nakakapasok na insekto. So, ganyan. May awang pa ng konti. Pero syempre, ang importante dyan, nagamit pa ulit yung ating coco lumber. Medyo matibay pa naman siya. So, ito, nagpunlad na ulit ako para sa December. Separate po ito. Separate. Ito, mali yung pagkakatanim dito. Medyo leggy. So nagtanim ulit ako, nagpunla ulit ako. Okay. Then ito, bali ang kabuuan po nito ay kaya ang kaya ang 20 na boxes. Okay, so kung 15 ang isang box times 20, kung 15 na lettuce ang isang box, so times 20, yun po yung kabuang bilang ng inyong lettuce sa greenhouse na to. So yan. So medyo hindi pa siya maayos dahil syempre kakatapos lang. So yung sa taas ganun pa rin, kung ano yung nasa taas, ganun pa rin yung design. Okay? Medyo adjust ko lang ng konti kasi medyo lumapad yung ating greenhouse. Yung haba same pa rin, pero yung lapad medyo dinagdagan ko. So siguro maglalagay ako ng mga kawayan dito para pantay-pantay po yung level ng ating box ng taniman. So ganyan siguro. Then adjust na lang natin yung mga taniman. Okay, para po sa Christmas yan. So kung gusto nyo pong malaman paano tinayo itong greenhouse na to, sundan nyo na lang po yung video sa ating past videos
na ginawa. So same pa rin po yung procedure. Mas matibay siya, subok na talagang hindi lumulundoy yung ating plastic. Kasi kadalasan nasisira po yung ating plastic kapag flat po yung ating roof, yung plastic po sa taas. So dapat pa curve or pa triangle. So hindi pwede po yung flat na flat. Pero na lang pag talagang slant na slant siya, okay lang. Pero pagka medyo pa ganyan, alanganin po yon. Okay. So abangan nyo po yung ating susunod na project, yung puro kawayan naman. Kung maalala nyo dun sa ginawa kong video, yun po yung nasira na greenhouse kasi flat yung roof na ginawa ko. Pero syempre matibay naman yung plastic. Binaklas ko na ulit lahat. Lumundoy po yun. Nabutasan po yung gitna. Pero konti lang naman yung butas sa gitna. Kaya magagamit pa po yung plastic na yon. Kaya importante na pag bibili kayo ng plastic, sa mga subok na bilihan. Okay, so ito, abangan nyo po to. Magtatayo ulit ako ng greenhouse dito sa part na to. This time, yung mga malalaking kawayan na yung pinakapuno. Pero ang gagawin nating roof niya ay yan, mukha siyang ito, ganyan din po yung roof sa kabila, yung gagawin ko. Mukha siyang triangle pero curve po yan sa loob. Ito lang pong harapan ang medyo triangle dahil hindi maganda yung pagkakalagay ng bakal. Ito, abangan po natin tong, sigurado maganda po tong susunod na project natin kasi yan, mga bagong kawayan. Okay, so see you po sa next video. Salamat po.